good morning po sa ating lahat, no? So, ang dami nang kumuha sa atin. Bali, 300 pieces na po, no? Yung nabenta natin ngayon umaga lang, okay? So, sabi ko nga ito, lahat po tutubo na natin, no? Sa unang batch pa lang ng 1,000 pieces natin is tumubo na po tayo doon, no? So, nagdagdag lang tayong konti, tapos bumili ulit tayo nitong 1,000 pieces natin. And lahat po to ay tubo na natin. Plus, ito mga fertile eggs natin, na galing sa mga breeders natin, hindi makita. Ayan, oh, no? Tubo na rin yan. At para at least, kumikitang pangkabuhayan, no? So, ano magiging problema po nito? Kadalasan po ito nagiging problema po ng mga businessman, no? Lalo sa livestock farming, dahil may shelf life po ang mga products natin, no? May shelf life ang mga products po natin. So yung production at marketing, napakahalaga pong aspeto po 'yan ng pagninegosyo natin kapag livestock farming, vegetable farming and everything, no? Kasi may shelf life siya, no? May expiration siya, no? Kung hindi ka marunong mag-market, walang mangyayari po, no? Maiipunan ka. Kay tita mo Yuli, pero habang ko na idalat mainit. Oo, wag ka na, no? O yan, may 50 pieces pa raw po tayong order, no? Ayan, no? May 50 pieces pa? Oo, kay tita mo Yuli. Mamaya na, napagod ka na. Hiramin ko na lang yung e-bike mo kung kwan. Ako na magde-deliver para hindi ka na mainitan, ha? Okay na yan, ano ko na. Alright, kita ulit. So yung po, no, yung production and marketing, ang tendency po kapag produce ka ng produce, okay? Tapos hindi mo na i-market na maayos ang product mo, dalawa lang kahihinatnan yan. Either palugi ang presyo mo, o kainin mo lahat yung production mo. Yun po, no? Kainin mo lahat, di ba? Alam mo, may 1,000 pieces ka kada araw na itlog ng pugo, tapos hindi ka marunong mag-market, no? Kainin mo lahat yung itlog ng pugo. Ganon lang po yun, no? Kaya dapat natutumbasan din po ng marketing yung production nyo po, no? Dapat marunong po kayo mag-market, no? Halimbawa ganito sa ginagawa ko, mag-ingay kayo sa social media. Huwag niyo pansinin yung mga tao na ibabash kayo, yung mga tao na nauumay sa inyo, wala kayong pakialam doon, no? Ang pakialam nyo is yung pagmamarket ng product ninyo. Yun po yun, no? Kaya kung mapapansin nyo, gawa tayo ng gawa ng content, bahala kayo dyan, no? Basta ma-imprint sa tao na, si Sir Pats, no? Si Robert, nagbebenta ng itlog ng pugo. Si Robert, nagbebenta ng RTL na pugo. Okay? May imprint sa kanila, no? Once na sumagi sa kanila ang word na quail or pugo, naka-imprint na, no? Na ikaw na agad ang unang makikita, maiisip nila, no? So, yun po, no? At least, kahit na maumay sila sa atin, ginagawa lang natin yung part natin bilang pumasok sa business na ganito, no? At least hindi tayo corrupt, no? Ang mahiya dapat yung mga nangungurakot. Hindi yung ganitong lumalaban sa atin ng patas. Okay? So, yun lang po ang isang diskarte ko. Kailangan magaling kang mag-market ng product mo. Wag mong papansinin yung tao kung nauumay sa video mo, sa picture mo. Wala ka nang pakialam doon at wala na silang pakialam doon. Ang pakialam mo, ang goal mo is maingay ka dapat sa social media, no? Mag-post ka, almost 90-95% ng mga content mo, ng picture mo is tungkol sa product mo, no? Kaya mapapansin nyo po, bibihira po ako nagpo-post ng picture ko, edited pa, no? Bibihira ako nagpo-post ng gala ko, no? Bibihira din po ako nagpo-post ng mga ibang picture at videos na hindi related sa livestock farming ko. Yan nga, quail farming, lettuce farming, at saka game fowl breeding natin, no? Kasi ayokong ma-imprint sa tao na ang Facebook account natin ay puro gala. Na ang Facebook account natin
ay puro TikTok, no? Pwede tayo mag-TikTok basta't ang content po natin is may kinalaman po sa product natin. Yung alignment na sinasabi, no? Okay, producer ka. Halimbawa ako, nagpo-produce ako ng mga fertile eggs at saka table eggs ng pugo, no? Dapat may align mo yung pagmamarket mo sa product na gusto mong ibenta, no? Baka mamaya, itlog ng pugo ang pambenta mo, ang pinopost mo, mga pugo mismo. Di ba? Okay? Or, ang pinopost mo, manok. Ang pinopost mo, yung mga gala mo. No? Island hopping mo. No? Mahirap po. Mahirap. Dapat may alignment na sinasabi. Pag itlog ng pugo, ang i-post mo, itlog ng pugo. Yun po yun. Alignment. And then, dapat marunong po tayong mag-market. And sa marketing, eto na, no? Dapat marunong po tayo makipag-usap sa tao. Kahit balasubas yung kausap mo, dapat marunong ka makipag-usap, no? Dapat marunong ka makipag-usap. Kahit kay mabait o balasubas yung kausap mo, dapat marunong kang magpakumbaba. Kasi, bakit? Kailangan mo sila. Kailangan mo yung mga buyers mo. Yung mga possible buyers mo, kailangan mo yan, no? Kasi kapag balasubas ka rin na nagbebenta ng mga produkto mo, hindi na bibili sa iyo yan, no? Doon na sa ibang producer or supplier na bibili na itlog ng pugo yan. Remember, marami tayo. Sa chicken farming, ang dami nakapaligid. Sa quail farming, ang dami rin nakapaligid. Game fowl farming, ang dami, mas marami na naman, no? Na pwede silang mapagbilhan ng product po natin, no? Kaya dapat, kahit ikaw mismo sa sarili mo, balasubas ka, pag nagbebenta ka, bumait ka. Di ba? Kailangan bumait ka, okay? And dapat align yung production mo or kung ano yung product mo, align sa pinapakita mo sa social media, no? Isang strategy po 'yan para ma-imprint sa tao na kapag pugo, ikaw na agad na maiisip nila. Yun po yung style ko, no? Kaya kung mapapansin nyo po, ganun ang ginagawa natin. Di ba? Ganun po ang ginagawa natin, no? Yung imprinting na sinasabi, dapat ma-imprint sa kanila na kapag narinig na nila yung pugo or quail, tayo na yung maiisip nila, no? Tayo na po yung maiisip nila. Okay? So yan, hihintayin lang po natin mangitlog to. Pangalawang araw ng egg collection natin ng fertile eggs. Ayan, no? So mamaya pa po yan, mga 1 PM. Pero may nangitlog na kanina kaso basag. Lulutuin na lang natin yun, no? Ayan po. Okay, ayan sila. So kakain lang ng kakain yung mga yan ngayon. Iinom ng tubig. Tapos, yun, no? Magpo-produce na sila mamaya ng itlog na fertile eggs na i-incubate natin, no? So, for incubation po yan, meron akong kakilala, inaalokan ko ng fertile eggs. Ang inihintay, sisiw or 20-day-old. Mas mahal na naman, di ba? May incubator ka naman, bakit hindi ka bumili ng fertile eggs? Mas marami pa. Gustong shortcut. Tapos, mas mahal naman. Ngayon, ang 20-day-old is 35 pesos each, no? So, dito sa atin, walang kakilala po rito, no? Pag ang pinag-uusapan natin is business po tayo, no? Business po, no? Price is price. Kahit sa mga pinsan ko, alam nila yan. Sa mga tita ko, alam po nila yan, no? At ako nagde-decide kung ilan yung free. Ayan po, no? Kasi namumuhunan tayo, no? Huwag tayo mamumuhunan ng palugi. Huwag tayo mamumuhunan ng palugi. At dyan po maraming bumabagsak, no? Dyan sa shinare ko na video, no? Yung production nyo, or yung product ninyo, hindi nyo na i-market na maayos or hindi naka-align, no? Sa kung ano yung pinapakita nyo sa social media. Okay? Remember, social media is one of the most powerful marketing platform sa panahon natin ngayon. Galingan nyo, no? Hindi puros giling-giling kayo dyan, di ba? Hindi puros pagpapakita ng kung ano-anong kaluluwa yan, di ba? Gamitin natin ng tama. Gamitin natin yung advantage natin sa social media. Dapat may alignment po ng product ninyo at saka yung nakikita sa social media para may imprinting na magaganap.
no? May imprint sa tao na pag, ay, quail or quail egg, ay kay Robert yan, ay kay Sir Patrick yan. Ganun po, imprinting na sinasabi. Di ba? And dapat marunong po kayo makipag-usap sa tao. Kay balasuba sumabait yung kausap nyo, dapat marunong kayo makipag-usap. Kay mabait ka na business owner or balasubas ka, kailangan maging mabait ka sa customer mo. Kasi bakit? Pag nabastusan sa'yo yan, lilipat sa iba yan. No? Remember, marami tayo. Marami tayong quail racer, marami tayong chicken racer, at kung ano-ano pang mga livestock farming, marami silang pagpipilian. Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!